Say hi, baby! This is your first exposure on my vlog. Ang tari na kilay. Kinyon. So, ayan si baby Caleb. Hello everyone, I am back again with another video and welcome back to my channel. Tagal akong nawala guys kasi yung last video ko is pregnant pa ako. And parang yung last video ko ay tungkol sa gamit ni baby. And now, nag-vlog ako na after na ng kapanganakan ko kay baby. And gusto ko lang i-share sa inyo yung pinagdaanan ko namin ni baby at namin mag-asawa nung nanganak ako. And syempre magkakaroon tayo ng flashbacks dito. And i-flash ko na lang kung ano yung mga na picturean ko na nangyari sa akin nung time na nanganak ako kay baby. So ngayon lang ako nagkaroon ng chance para makapag-vlog kasi nandito kami ngayon sa Santa Rosa sa side ng husband ko. Dito muna kami para meron kaming katulong sa pag-adjust kay baby. And ngayon kasi medyo nag-a-adjust pa ako, si daddy, sa pag-aalaga kay baby. Lalo na kasi pag madaling araw, mahirap siyang patulugin. And ayun nga, nabanggit ko kanina na nag-a-adjust pa and yung mga pinagdaanan namin nung nanganak ako kay baby is hindi biro, ganon. And ng iba, in-expect ko din is magno-normal ako. But nung dumating na nung kailan nga ba ako nag-labor nun? Feb 20, no? Ayun, Feb 20, nag-start na umaga. Nag-start ng mag-contract yung tiyan ko. Pero pagdating ng Feb 21, ng madaling araw, doon na ako nakaramdam ng matinding contraction ng tiyan, pagilab ng tiyan, at saka nung pinaka hindi ko in-expect is yung sinasabi nilang makakaramdam ka na parang umiihi ka nang hindi mo alam. Nakaranas ako noon and akala ko nung una is normal lang siya na meron akong discharge, ganyan. Pero nung time na sabi ko, naka-napkin na ako, and napuno yung napkin na yon, inantay ko pa, natulog pa uli ako. And then, nag-underwear na lang ako para i-observe. Nakadalawang palit ako kasi meron nga talagang water discharge na. And after nung pangatlong palit ko, dumami na yung water na lumalabas sa akin and may kasunod na siyang dugo. That's the time na isinugod na nila ako sa lying in muna. And nung nasa biyahe kami, syempre fast forward na tong kwento na to, nasa biyahe kami, siguro 3 AM yun or bagti 3, sinugod ako, naka-tricycle kami, sa tricycle pa lang pumutok na yung palubigan ko. Doon yung time na masakit na talaga yung tiyan ko. And pagdating namin sa lying in, ano pa lang ako nun? Ilang cm? 3 to 4 pa lang ako. Hindi a-adjust yung cm ko. Pero yung panubigan ko kasi is putok na. Pagdating namin doon, inantay pa namin kung mag-open yung cervix ko. Pero nung dumating yung time na 7 o'clock AM na and hindi ko na talaga kaya yung pain kasi mababa yung pain tolerance ko, nag-decide na kami talagang magpa-refer sa hospital as emergency CS kasi nakadumi na si baby sa loob ng tiyan ko and putok na din kasi yung panubigan ko. So, delikado na siya. And kahit gusto kong i-normal, yung pain tolerance ko kasi is mababa. Kaya hindi ko din kaya yung labor. Guys, sasabihin ko sa inyo, yung labor is hindi biro. Mahirap siya. Lalo na kung mababa yung pain tolerance nyo. Sabi nga ng iba, OA daw pagka nag-CS, pero hindi naman talaga. So, to cut the story short,
Pagdating namin sa hospital, girl, ilang oras akong nag-antay, nagtiis sa pain na naramdaman ko habang nagle-labor ako sa emergency room. Hindi ako agad idinala sa operating room kasi inaantay pa yung OB. Since emergency CS nga ako, yung OB kasi hindi siya agad-agad nandoon sa ospital. So, nag-antay pa sila ng matagal. Inantay ko pang tiisin ko yung pain kahit na may milipit na ako sa sakit. So, sinukat uli nila ako, nag 5 cm ako, pero yung pain talaga hindi ko na kaya, nanlalamya na ako, ganyan. Hindi ko na alam yung nangyayari sa paligid ko, basta lamyang-lamya na ako at hirap na ako, sobrang sakit na. And after nun, nasa ulirat pa naman ako, dinala na ako sa operating room, nag-antay pa uli ako ng 30 minutes dun sa operating room, hanggang sa nainis na ako, nagsisigaw na ako dun sa operating room, wala pa po ba yung OB? And after nun, medyo nawalan ako ng malay kasi dumating yung anesthesiologist, something anesthesian, ganyan. Tapos after nun, parang groggy na ako, tapos ang naatatandaan ko na lang doon is nag-uusap-usap yung mga doktor, ganyan. Pero hindi ko kasi na first touch si baby kasi nga yung case naming dalawa is sobrang delikado. And siya is kailangang daling agad sa NICU para maano siya ng pedya, paiyak, ma-recover yung baby ko kasi hindi siya nagre-respond, hindi siya umiyak agad nung pagka-out sa akin. Yun yung sabi nila kasi hindi siya idinikit agad sa akin kasi nga pale. Nung nakita ko siya medyo blurry pero kita ko yung color niya is pale. Ayun yung naging complication naming dalawa since nakapoop nga siya sa loob ng tiyan ko and sobrang emergency talaga yung nangyari. Pero after naman nun, laking ginhawa, sobrang daming memories na nakita ko habang nakaiga lang ako sa OR at saka sa recovery room. Nung nasa recovery room ako, medyo nagigising-gising na yung diwa ko. Yung katawan ko is manhid pa, pero yung pandinig ko, naririnig ko, merong isang babyng naiyak. Yung pala siya na. Kaya pala siya naiyak is, gusto niya ng dumede. And that's the time na parang nilapit siya sa akin ng nurse. Tapos, sinabi sa akin ng nurse na na-train na nga daw siya para magdede, ganyan. And nung dinikit na siya sa akin, unang lumabas sa akin is luha. Kasi nga, parang yun yung unang-unang touch namin dalawa. Although hindi skin to skin. Kasi nung inabot na siya sa akin is may damit na siya, may pranela na siya. At pinadede lang siya sa akin saglit kasi nga pinasubukan kong madedehan ako ng baby ko. And ayun, nadedehan naman ako ni baby, mga siguro 5 minutes lang yun and pinalik na uli siya sa NICU. Tapos, after nun, after kong mag-recover sa recovery room, mga siguro, mga 6 p.m. na ba nun? Mga around 6 p.m. Tsaka lang ako na kapunta sa ward, sa room. Ganyan. After nun, nakahiga lang ako, hindi ako nakakapagsalita kasi bawal nga. And, dun ko pa lang siya nakita. Dun ko pa lang siya natitigan. And, iba pala yung feeling kapag ka nakita mo na yung baby mong dinaladala mo ng 9 na buwan. And, ayun, sa awa ng Diyos, naka-recover si baby, pero hindi pa dun yung nagtatapos ang kwento. Dahil nga may complication kaming dalawa ni baby, si baby nag-undergo ng antibiotics kasi nakakain siya ng sarili niyang poop. Ako din, nag-undergo sa sarili kong kaanuhan kasi hindi agad ako nagkikilos at maindahin nga ako sa pain. Nag-antibiotics din ako for another 7 days. Nauna pa ma-discharge yung anak ko kaysa sa akin. So, basically, Feb 27, dun pa lang ako nakalabas. Imbes na 21, 22, 23,
naka-discharge na dapat ako. Pero dahil nga sa complication, mas napatagal ako kasi nag-bloated pa yung tiyan ko dahil nga merong infection sa loob. Yung stomach ko, yung mga bituka ko is hindi agad siya naghiwa-hiwalay. Parang namuo siya doon sa pinaka-abdomen ko and masakit siya, kaya naging bloated. And then, tsaka pa lang ako nagkikilos nung naggamot na uli ako ng antibiotics, and si baby nag-antibiotics pa din pero discharge na siya kasi hindi siya pwedeng umuwi nang wala ako kasi nga breastfeeding ko siya. Kaya ayun, after nun, madaming napagdaanan mula sa financials, and yun nga, yung pag-recover ni baby medyo nakakakaba din kasi nga although sabi naman ng pedya okay siya, and malakas yung immunity niya sa complication, and buti na lang din hindi siya nag-oxygen kasi meron daw mga babies na pag nakakain ng poop nag-o-oxygen, pero siya nakayanan niya. After nun, hindi pa doon natatapos yung paghihirap. Kasi as a CS mom, mahirap talagang kumilos, lalo na pagka may tahi. Kasi, although hindi naman nabago sa akin magkaroon ng operation, pero ito kasi is mas mahirap gawa ng hindi ko agad nabubuhat si baby pag naiyak, tapos kailangan pa talaga may assistance ako pag magpapa-breastfeed sa kanya, and ang hirap kumilos lalo na pagka yung yuyo ko bubuhat, ganyan, kasi hindi nga talaga siya madali. Although nung mga siguro ilang araw lang nakakakilos-kilos na ako, pero hindi kasi advisable yun na kumilos agad ako kasi baka mabinat ako. Pero kailangan ko kasing kumilos lalo na pagka naiyak na si baby and wala namang ibang tutulong, ganyan, nagpapahinga yung sila tita, ganyan, si husband nagpapahinga, so ako kikilos ako para lang mapadede si baby. And ayun yung isa sa mga mga heavy na napagdaanan, pero mas heavy pala pagka magpapatulog ka ng baby, tapos tuwing madaling araw alam ko na yung sleep pattern ng anak ko kasi tulog siya ng buong araw, tapos hanggang alas 6 yun, gigising siya 7, tutulog siya ng hanggang 9 or hanggang 10, and then 11 gising, makakatulog lang siya na siguro 1 hour, 2 hour, tapos 2 hours, tapos 2 a.m. ayun, 2 a.m. hanggang 5 a.m. hindi na nakakatulog ng dire-diretso, putol-putol na. Alam niyo kung bakit? Kasi gutom. Actually, mix na siya ngayon kasi madalas lang nauubusan ako ng gatas, so mix ko na siya, naka-formula and breastfeed sa akin kasi hindi na kinakaya ng gatas ko sa sobrang lakas niyang dumede. From 2.8 nung nilabas siya sa akin. Ngayon kasi nung last check-up namin sa pedya, 3.3 kilos siya. Kaya siguro sa katakawan nito mga nasa 3.5 na siya. Pero payat siya. And ayun yung isa sa mga yun yung parang tunay na sinasabi nila na sleepless nights na mararanasan ng mga bagong parents. Ayan, yun yung sinasabi ng pedya din sa amin na nag-a-adjust pa kasi ako, nag-a-adjust pa kami sa kanya. So ayun yung mga pinagdadaanan namin ngayon na nare-realize ko din na hahanap-hanapin namin pagka lumaki na si baby, kasi mabilis siyang lumaki, mabilis siyang mag-develop na, and ayun, baka hanap-hanapin. Kaya every moment kinakapture ko talaga, lalo na ngayong newborn pa siya at yung itsura niya is newborn pa din talaga, wala pang
hindi pa nag-iiba, kaya sinusulit ko pa. Kaya ngayon, nag-vlog ako. Gusto ko lang i-share sa inyo na ito na ako ngayon. At saka, yung postpartum body ko, although napapansin ko nga na medyo nagsagi yung skin ko kasi siya from thick. Tumaba kasi ako nung nagbubuntis ako kay baby tapos biglang nagbaba yung timbang ko kasi nung nasa ospital ako, hindi naman ako kumakain ng madami, and until now hindi ako nakain ng madami. Hindi ko alam kung bakit, pero sabi nila dapat nga daw magtakaw ako, pero ako hindi, napipigilan. And ngayon, yung mukha ko feeling ko nagda-dry, ganyan. Yung skin ko nagda-dry. Yung kulay ko, hindi ko gusto, ganyan. Parang, ewan ko, iba yung itsura ko. Kaya hindi ako masyadong natingin sa salamin lately. And yung instruction din ng doctor na hindi pa ako pwedeng maligo. Kasi nga, yung tahi ko, after 1 week pa, ganyan, is, hindi ko matingnan yung sarili ko pa. Kaya, nag-a-adjust pa din ako. Pero, it's normal thing naman for new mom. Kaya, ayun. Ito na ako ngayon. Medyo, hindi ko nagugustuhan yung itsura ko sa camera, pero, gusto ko mag-vlog. So, syempre, since vlog ko to, gusto ko ipakita sa inyo ang my baby. Ayan siya tulog. Si Caleb T. de Los Angeles. Ayan siya, si baby boy. Actually guys, yung itsura ni baby, hindi namin mawari kung sino kamukha niya. Hindi namin mawari kung sino bang kamukha niya talaga. Kung ako ba o yung daddy niya. Pero ayan siya. Say hi baby, this is your first exposure on my vlog. Ang tari na kikari. Actually guys, kaya ganyan yung face pa ni baby. It's a normal thing naman daw sa baby, sabi ng pedya, na nagkaka-baby acne. Kasi part ng kanilang skin yon. So ayan si baby Caleb. Bro. Sabi nila ang namana sa akin ay yung kilay. Actually, ang pogi-pogi niyan, diba? Ilong, labi, mata. Mag-iiba pa naman yung itsura niyan. Pero ayan siya. Hi sa mga ninang niya dyan. Ninong, hello po. This is me. Outside the world. So, ayun yung short story behind giving birth sa aking firstborn child. So, ayun lang guys. Doon ko na muna ikakat yung story kong to and yung vlog kong to. So, if you want more and gusto nyo ituloy-tuloy ko tong vlog with baby, ayan, subscribe to my channel and comment kayo sa baba kung meron kayong mga suggestions, opinions para masabi sa akin as a first time mom. Sa mga mommies dyan, kung meron kayong mga recommended for newborns or recommended routines para mawala yung sleepless nights, ayan, i-comment nyo sa baba. Ayun, dito ko natatapusin itong vlog na to. Yan lang, wala pa kaming tulog. Bye-bye.